Ang kwentong ito ay dedikado para sa lahat ng kabataan na nananabik sa pagmamahal at pangangalaga ng magulang, na minsan nadapa sa kanilang landas at nakagawa ng mga pagkakamali sa buhay. Huwag mong hayaan na ang iyong pagkabigo ay maging hadlang upang ikaw ay mabuhay. Ang mga maling hakbang ay nakalaan upang maging inspirasyon para sa iyo na patuloy na umuusad. Utang ko sa iyo ang isang palakpak. Saludo para sa lahat ng mga hindi sumuko sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito na inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang dalaga na nagngangalang Emmy. Siya ay isa ng ulilang lubos na naiwan sa bahay na may 2 palapag. Mag-isa at malungkot sa kadahilanan na wala siyang ibang masasandalan. Siya ay walang pagpipilian kung hindi ang ipagtanggol at buhayin ang kanyang sarili. Dahil dito, humantong siya sa maraming kalokohan at mali desisyon sa buhay. Sa buhay na walang magulang upang bigyan siya ng gabay, siya ay nahulog sa mga lalaki na paulit-ulit at sobra-sobra hanggang sa punto na kanyang ibinigay sa kanilang lahat, pati na rin ang kanyang pagkababae. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagnanasa para sa pag-ibig mula sa pangunahing 3 lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang kasama sa trabaho na unang kumuha ng kanyang pagkababae, ang kanyang kababata na pinaglaruan lamang siya at ang kanyang guro na nagbigay sa kanya ng pribadong pagtuturo. Subalit sa dulo, ang 3 lalaking ito ang nagdulot ng kanyang pagkasawi at pagkasira. Pipigilan kaya ng paghihinagpis ng kanyang puso ang kanyang pagnanais sa pag-ibig o magiging dahilan nito na nag-aalab na damdamin para sa bagong pagnanasa na maaaring maging dahilan ng bagong paghihinagpis o kaligayahan sa buhay. Samahan niyo po ako para pakinggan ang kwento ni Emilia Valdez. Chapter 1. Isang buwan na nakalipas simula nang siya ay naging ulila. Hindi na siya nasasamahan ng kanyang magulang sa 2 palapag nilang bahay at mag-isa nang nabubuhay ngayon. Nasa malayong lugar pa naman naninirahan ang kanyang mga kamag-anak, ngunit mas pinili niyang manatili sa lugar kung saan marami siyang alaala mula sa kanyang pamilya. Emmy closed her eyes, feeling the remnants of her deceased parents. Ang tanging magagawa niya na lang ay manatiling matatag at ligtas. Wala siya masyadong nalalaman tungkol sa pamilya ng kanyang magulang, bukod sa mayroon siyang lola. Napapuntong hininga siya. Isang housewife ang kanyang ina, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno bilang taga-salaysay. Namuhay sila ng simple, habang tinitingnan ang maluwag na espasyo ng bahay, lumibot ang mata niya para titigan ang lugar kung saan madalas na naroon ang kanyang magulang. Palagi niya nakikita ang ina na nagluluto, habang ang kanyang ama ay uupo sa sofa at manood ng telebisyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. 2 palapag ang bahay na may 2 kwarto. Masasayang iyon kung hindi magagamit. Isa pa ay kailangan niya ng kahati sa mga bayarin na nagtulak sa kanya na maghanap ng kasama na gagamit sa isang silid. Tumama ang liwanag ng araw sa kanyang balat habang nararamdaman niya ang pagtaas ng temperatura ng araw. Simula na iyon tag-init at bakasyon mula sa eskwelahan. Nang napagdesisyonan niya maghanap ng trabaho, pandagdag sa kanyang mga gastusin. Lucky enough
She was the top in her class and she is eligible to receive scholarship. Naging daan iyon para mapili siyang mabigyan ng scholarship sa kanyang paaralan. Bukod pa iyon sa allowance na natatanggap niya sa opisyalis ng gobyerno sa kanilang bayan. Handa ka na? Boses iyon ni Odette. Maghahanap sila ng trabaho sa siyudad na tama lang sa katulad nilang estudyante. Sa sandaling paghihintay niya sa pagdating ng kaibigan, naapangat siya ng tingin sa maaliwalas at asul na kalangitan. Magkaibigan na sila simula nung bata pa hanggang sa sila ay nagdalaga. Pareho rin sila ng gusto at kung paanong ang kanilang bahay ay naroon at magkatabi. Magkapit-bahay sila. Nang dumating si Odette, ay pumara sila ng tricycle patungo sa mismong syudad. Aabutin ang kanilang biyahe ng kalahating oras. Unang nag-apply sila sa isang fast food restaurant. Ngunit hindi sila natanggap dahil sa wala ng bakante. Dumiretso sila patungo sa may parking area kung saan nakikita nila ang isang pizza shop. Dahil sa nakaakit na amoy pagkain mula sa lugar, tumunog ang tiyan ni Emmy. Isang oras na rin simula nang naghanap sila ng trabaho. Kaya natural lang nagutumin sila. Sa kagustuhan nilang pumasok sa loob at kumain, napansin nilang isang flyer na nakapaskil sa bukana ng shop. Tungkol iyon sa pagtanggap ng trabahador bilang service crew. Napatingin sila sa isa't isa at napangiti. Ang pangalan ng shop ay nakapaskil sa itaas, ang Pizza Lover. Nang itulak ni Odette ang pinto para makapasok sila sa loob, ang una nilang napansin ay kung gaano kaliit ang loob na may iilang lamesa, counter, at maliit na kusina para sa pagluluto ng mga pizza. Nakakita sila ng 3 pares na mga customers na kumakain, isang pamilya na may 2 anak, magkasintahan, at 2 lalaki na nakaupo sa may sulok. Nakasuot ang isang lalaki ng asul na denim jeans, puting Lacoste t-shirt, at black high-cut Converse shoes. Nakuha nito ang kanyang atensyon dahil sa malapuso nitong hugis ng mukha, matangos na ilong, maninipis na labi, at makakapal na kilay na may mahabang pilikmata. She was mesmerized by his beauty. Huy, naririnig mo ba ako? Nawalang atensyon niya sa lalaki na nakaupo sa sulok dahil sa boses ni Odette. Bumalik ang tingin niya sa kaibigan. Chapter 2. I'm sorry. Ano yun? She asked, trying to hide her embarrassment. She scanned the menu she was holding, distracting her embarrassing stature. Pagkatapos nating kumain, magtanong tayo tungkol sa bakante bilang service crew. Ano sa tingin mo? Tanong ni Odette. Nagangat siya ng ulo at tumingin sa kaibigan. Sige, kaya dapat umorder na tayo dahil naririnig ko ng tumutunog ang tiyan ko. Sad niya habang natatawa. Sige, sagot ng kaibigan. Lumingon si Emmy para maghanap ng waiter. Nang tumayo sa gilid ni Odette, ang lalaki nakasuot ng puting Lacoste t-shirt. Ngayon mas nakikita niya ng malapitan ang anggulo ng lalaki. His appearance seemed so alluring with his round black eyes, blinking and pinkish lips moving, not to mention that his t-shirt perfectly fits his sturdy chest that shows his firm muscles. Nakikita rin ang mga ugat sa kamay nito na may hawak na kapirasong papel at panulat. Emmy, M. Again she felt the hands of Odette, which brought her back to reality. Nakaramdam siya ng hiya sa harapan ng kaibigan at sa lalaking nakatayo sa kanilang unahan. Hiniling niya na sana ang lupa ay pumukas at siya'y lamunin na lamang. I'm sorry. Pahingi niya ng manhin bago napayuko. Ayos lang. Hindi ito ang unang boses na may babae na humaling sa itsura ko. May pagkamataas na wika ng lalaki. Napasimangot siya at naitaas na lamang isang kilay. Tunay ngang nabighani siya sa angkin nitong kagwapuhan at humingi pa ng paumanhin.
Kaagad niya ibinigay ang kanyang order na solo margarita pizza at isang baso ng iced tea, habang si Odette naman ay umorder ng seafood pizza at soda. Ilang segundo siyang tinitigan ng lalaki. Bago ito umalis, ipinaalam na lang kalahating oras pa bago darating ang kanilang pagkain na mauunang lutuin. Hindi naisip ni Emmy na waiter ito ng shop, kumukuha ng orders at sasalubong para batiin ang mga customer. Hindi nga ito nakasuot ng uniform. Isa pa ay nasa nang isang lalaking kausap nito kanina. She roamed her eyes to look at the same table. It was now occupied by 3 women. No signs of the other man. So, kamusta naman yung rent advertisement mo? Odette asked. Hindi ko pa na-post. Matutulungan mo ba ako? Oo naman. Pagkatapos natin maghanap ng trabaho. Humagkikik na wika ng kaibigan. Sa totoo lang, kung sakali man na hindi makahanap ng trabaho ang kaibigan niya, hindi iyon sa kanya magiging problema. Her parents own a small convenience store in front of their house, while her older brother is a seaman. 5 taon ang tanda ng kapatid nito sa kanyang kaibigan. Idagdag pa na pinadadalhan nito ng pera buwan-buwan. Ang tanging rason lang naman ni Odette kung bakit ito naghahanap ng trabaho ay para lang sa may makasama siya. Nakita niya ang lalaki na nagtungo sa table kung saan may 3 babaeng nakaupo. Nakita niya ang pagliliwanag ng mga mukha nito. Ninanam na ang presensya ng isa't isa, kung paano magigik ang mga ito, at nginitian ng isa't isa ay nagbigay sa kanya ng iritasyon sa ibang kadahilanan. Mukhang natutuwa ang lalaki na inaakit ito ng mga babae na iyon, na nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ayos ka lang? She shifted her gaze back to her best friend. Nakita niyang nakatingin si Odette sa kanyang kamay kaya napatingin siya roon. Wala siyang kaalam-alam na nalukot niya na pala ang menu. Oh jeez! Bulong niya sa sarili at ibinalik sa dating ayos ang menu. It's okay, miss. Iwanan mo na lang dyan. Pwede naman ayusin na lang bago magsara. Tila musikang kanyang pandinig ang baritono nitong boses. Napakurap siya ng ilang beses, hindi alam ang gagawin. Excuse me, nasa ng washroom niyo? Naitanong na lang niya bago siya tumayo at sa kinaupuan. Paraan niya iyon para itago ang pagkapahiya. Diretsuhin mo lang yung counter kung maliwa ka pagkatapos, sagot ng lalaki. She immediately motioned towards the place he pointed as he put down their food on the table. Habang patungo sa washroom, naraanan niya ang 3 babae. Naririnig niya ang mga boses nito na nagtatawanan at nagbubulungan. He's so hot! Yes, you are right. Huy, huwag nga kayong mga ambisosya. Alam niyo, dinawala ko kayo rito dahil mas una ko siya nakilala sa inyo. Bear in mind that he's mine. I will rip alive whoever takes him from me. Napatigil siya ng ilang segundo. Matapos marinig ang mga salita niyon, lumingon siya para sumilip sa mga ito nang napaatras siya matapos makita ang isang babae na nakatingin sa kanya. Nagmadali si Emmy tumungo sa washroom at na nakarating sa tapat ng salamin ay napabuntong hinangan na lamang siya. Wala pa sigurong kalahating minuto na nanatili siya sa loob. Nakarinig siya ng katok mula sa pinto kung saan bumakas ang takot sa kanyang mga mata. Naisip niya na napasok siya sa gulo na lumingon siya at pinakinggan ang pinag-uusapan ng 3 babae kanina. Kumabog na malakas ang kanyang puso. Naging mabilis ang kanyang paghinga na lumingon siya para buksan ang pintuan. Nanlaki sandali ang kanyang mga mata. Chapter 3. Pasensya na miss kung pinagmadali kita. Kailangan na kasing umihin ng anak ko. Dahil kung hindi ay baka bigla na lang ito maihi. Wika ng ginang. Isang ngiti ang kumurba sa kanyang labi. Wala pong problema, sagot niya. Binigyan niya ng daan ng ginang pati ng anak nitong
lalaki bago siya naglakad pabalik sa kanilang lamesa. Sa daan nakita niya ang kaparehong lalaki kanina na lumabas sa counter. May hawak itong tray na puno ng pagkain. Sandali siya napatigil at pinaraan ng lalaki na kumindat naman sa kanya. "Thank you, miss," wika ng lalaki na sinuklean niya lang ng blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Nalunok niya ang kanyang laway na naago na atensyon niya ang mga pagkain na dala nito. Ibig bang sabihin na ganun din ang kanyang gagawin kapag dito na siya magtrabaho? Bigla siya nagdalawang isip kung magpapatuloy pa siya sa planong pag-apply para sa trabaho o hindi na. Nang nakarating siya sa mismong lamesa, sinigurado niya na hindi niya titingnan ang tatlong babae kanina. Masyado nang nakakahiya na nakinig siya sa usapan ng mga ito. "May good news ako," biglang untag ni Odette. "Good news?" Napasimangot siya. 5 minuto pa lang nung umalis siya at inilagay ang sarili sa gulo. Pagkatapos ngayon, may maganda balita ito. She sat on her seat and bit her pizza before staring at her friend full of excitement on her face. She motioned to let her speak. "Tanggap na tayo." Masaya nitong pahayag nang tuluyang makagat ang kanyang pizza. Umangat ang kilay ni Emmy habang ninunguya ang kanyang pagkain at sumimsim ng kanyang iced tea. "Hindi ko maintindihan." Ipinilit niya ang ulo. "Anong ibig mong sabihin na tanggap na? Saan?" tanong niya. Masyado na siya nakaramdam ng gutom dahil sa kakalakad na ginawa nila para maghanap ng trabaho. "Oo, narinig mo naman, di ba? Tanggap na tayo." Pilya itong ngumiti. Naging dahilan iyon para mapaisip siya kung paano yun naging posible dahil kanina ay nasa restroom siya. "Magsisimula tayo magtrabaho rito bukas." Hindi pa tapos sa pagsasalita si Odette nang napaubo siya. Masyado namang yata mabilis. Tinulungan siya ng kaibigan na lunukin ang kanyang kinakain bago tinapik na marahan ng kanyang ulo. "Ayos ka lang?" tanong ni Odette nang may pag-aalala. Paano yung maging posible? Nagpatuloy ang pagkaskas ng pagkain sa kanyang lalamunan na halos ikakati na niya habang inuubo na siya. Na nakahumay kinuha niya ang iced tea at nagmamadali yung ininom. Na naging maayos ay muli siyang tumingin sa kaibigan nang hindi makapaniwala at may pagtataka na nakaguhit sa mukha niya. "Paano nangyari?" tanong niya. "Nang umalis ka para pumunta ng washroom, tinanong sa akin ni Zori ng pangalan mo. Pagkatapos napansin niya yung mga envelope sa lamesa natin kaya sinabi ko sa kanya ang lahat." Muling napainom si Emmy sa kanyang inumin. Pagkakunot ng noo ang bumalot sa kanya, naiinis sa biglang ibinalita ng kanyang kaibigan. Bakit naman tatanungin ng lalaking nagngangalan Zoren ang pangalan niya? At alam mo ba, pabitin nito. Emmy raised one of her eyebrows. "Ano?" Dahil tinanggap niya tayo, sinabi niyang pwede tayong magsimula bukas. Masayang dagdag pa ni Odette, kasalungat ng kanyang nararamdaman. Sa itsura niya, hindi nasisiyahan. Napansin ng kaibigan ang simangot sa kanyang mukha. Huminto ito sa pangngiti at napalitan ng pagkunot ng noo. "May problema ba?" Nagparte ang mga labi ni Emmy. Pasensya na, iniisip ko lang kung kaya ko bang gawin ito." Untag niya bago siya nagbaba ng tingin. She lacked the confidence to do her job, added that she is afraid of failure. "Bakit? Ano bang problema? Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong rason?" Tanong nito sa mababang boses. Nahinuha naman niya na hindi galit si Odette. Nag-alala lang ang kaibigan base sa tono nito. Nagangat siya ng ulo at tiningnan ng kaibigan sa mata. "Iniisip ko kung kaya ko
bang gawin yung trabaho? Parang hindi madaling maghain ng mga orders. Sagot niya sa garalgal na boses. At sinong nagsabi sa iyo na kukuha ka ng order? At ang maghahain nyon? Ani ng isang parito ng boses. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na susulpot ang lalaki mula sa kung saan. Chapter 4. Hindi niya napansin ang lalaking nakatayo na pala sa kanyang harapan. Kung hindi kami kukuha ng order at maghahain, anong gagawin namin? Tanong niya. Nagsasalubong ang dalawang kilay. Maghuhugas ng mga nagkainan? Sagot nito sa nanunod yung tono. Kumurba ang labi nito sa nakakaakit ng ngiti. Kasabay ng pagkakita niya sa mga ngipin nito. Pantay-pantay at mapuputi. Tila isa itong modelo ng pansipilyo sa patalastas sa TV. Nagpatuloy ang pagkurap ng mata ng dalaga. Sinusubukan alisin ang tumatakbo sa kanyang isip. Lalong-lalo na naisip niya na ang kagustuhan ng kanyang labi na lumapat dito. Dahil sa nakakatakam na labi ng lalaki. Natakot ba kita? Huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Sa counter lang kayo. Ako nang bahala sa mga customers. Ramdam niya na tila musika ang boses nito sa kanyang pandinig. Nagpatuloy siya sa pagtango. Okay. Mahinang ani niya. Itinago ang nararamdamang hiyas dala kanina. Ano, ayos ka na? Nagpabalik sa kanyang ulirat ang boses ni Odette. Oo, pasensya na. Akala ko gagawin natin yung mabibigat na trabaho. Sagot niya at tulirong natawa na lang sa sarili. Ibig kong sabihin, nais ko palang nabitbit ko yung mga pagkain at inumin. Natatakot na ako na baka masyado mabigat hanggang sa baka dumalas iyon at mabasag. Paliwanag niya. Don't worry, my senyorita. Hindi kita pagtatrabuhin ng mabigat. Magtiwala ka. Kumindat ito sa kanya bago tuluyang umalis. Tinawag pa siya nitong senyorita. Isang palayaw na walang ibang tumatawag sa kanya simula pa noon. Alam niya na mukha na siyang hinog na kamatis dahil sa kahihiyan. Nagmadali siyang yumuko upang itago mukha sa kanyang kaibigan. Ngunit sa huli, alam naman niya na hindi niya may tatago na humaling siya sa lalaking iyon. She's still grateful the man left. After he winked at her, she's now wondering if she will work with this man. Makakaliligtas ba siya? Mapanghahawakan niya kaya ang sitwasyon kung siya nasa tabi lamang nito? Maaring nagugustuhan niya na mga ito at hindi siya sigurado kung magagawa niyang na maayos ang kanyang trabaho. Habang tinatapos ang kanilang pagkain, bumalik sa kanilang lamesa ang lalaking nangangalang Zoren. May kasama itong lalaki. Nakilala niya ito nang una niyang pasok sa shop. Ladies, siya si Ben. Pakilala nito sa lalaki. Bagong pasok siya rito, wika pa nito. Naghila ito ng bangkot at umupo sa tabi ng dalaga habang inuwestra nito ang kamay sa upuan para maupo si Ben. Magkakaroon tayo ng dalawang grupo, Odette, Ben at Charlie, na makikilala niyo bukas. Kayong tatlong unang grupo. Bumulalas nito habang nakatingin sa dalawang taong nasa harapan niya. Nakikita naman ng dalaga na masigasig si Odette at Ben. And you, my dear senyorita, sa grupo kita kasama si Max. Saad pa nito sa may nakakakit ng ngiti. Napalunok si Emmy sa sarili. Damn,
Huwag mo akong bigyan ng kanyang ngiti, baka mahulog ako. Bulong niya sa kanyang sarili. After a few seconds of lagging, she nodded her head in response. Yes, she said, stammering. Sa cashier mananatili ang mga babae habang mga lalaki ang nasa mga mabibigat na trabaho. Lahat sila ay napatango sa sinabi nito. Bagaman, para sa mga babae, kailangan namin ng tulong nyo sa pagsasara at pagbubukas para mapagaan ang trabaho. Paliwanag ni Soren. Anong oras kami magsisimula? Tanong ni Odette. Tungkol dyan, huminto sandali si Soren. Sumangong paningin nito sa dalaga. Magsisimula ang unang grupo ng eksakto alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kung saan ang grupo ni Odette. Sagot nito. Nang napagtanto na magkahiwalay ang dalawa, tumingin si Emmy sa kanilang boss na may pangamba sa mukha. Napansin niya na tumingin ito sa kanya pabalik bago umawang ang bibig nito. Ang grupo natin ay mula alas 3 hanggang alas 11 ng gabi. Dagdag nito sa kanyang ikinaurong. Paano ako makakauwi? She asked, twisting her tongue. Wala ng mga tricycle ng ganong oras. Nagsasarado na ang terminal ng alas 10 ng gabi. Paliwanag niya. Hindi mo ko kailangan mag-alala. Ihahatid kita pa uwi. Paninigurado nito sa kanya. Sabihin mo na lang sa akin ang address mo, kagaya ng ginawa ni Max. I will not let my subordinates go home late at night without any service. Dagdag pa nito. Kung may pakialam ako kay Max, paano pa kaya sa'yo? Masyadong delikado para sa'yo kung maglalakad kang mag-isa sa gabi. Nakaramdam siya ng pagkamangha sa sinabi nito. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Thank you. You're most welcome, he answered back. But before she could see his captivating smile, she averted her gaze towards Odette. Nahuli niyang kaibigan na nakititig kay Ben na nakatingin naman kay Soren. Pasimple niya itong sinipa sa ilalim ng mesa para makuha ang atensyon nito. Sa kabatihang palad, natamaan niya ito at ikinalingon ng kaibigan sa kanya at binigyan siya ng matalim na tingin. Now, give me your documents. Huwag niyong kalilimutan maglagay ng ID pictures, passport size, at ako na ang kukuha ng kontrata. Nagambala sila sa boses ni Soren, kagad itong tumayo at nagtungo sa counter. Chapter 5. Maaga siyang gumising para maglinis ng bahay. Ngayon darating ang kanyang boarder upang tingnan ang silid para makapagdesisyon. Ang dati niyang silid ay naging bakante na para sa paupahan habang ang kwarto ng kanyang mga magulang ay kanyang gamit. Parehong may banyo ang parehong silid, pati na rin sa ibaba. Ang kusina ay magandang lugar para sa pagluluto at ang malawak na sala na pwedeng tambayan. Alas 10 ng umaga na matapos siya maglinis. Sabi ng babae ay darating ito maya-maya lamang kaya nagmadali siya sa pagligo at paghahanda ng damit na susuotin. Napagdesisyonan niyang sumang-ayon na tumanggap ng boarder kung tanging babae lamang at sa gayon ay maging komportable siya. Si Odette naman ay nasa trabaho ng ganong oras, lalo pat bandang alas 7 ito ng umaga nagsimula hanggang alas 3 ng hapon. Habang pinaglalaroan ng kanyang cellphone, kusang lumipad ang isip niya kay Soren na tinawag siyang Senyorita. As a young woman, of course, she felt happy and flattered, even thrilled. Matangkad ito at may magandang pangangatawan. Nainisip niya, palang ay mayakap ng katawan na iyon ang mga labi nitong punong-puno ng pagnanasa. Hiniling niya na sana, palang araw, ay matikman niya ang mga labi na iyon. Nakarinig siya ng tahol mula sa aso ng kanyang kapitbahay. Nagtulak iyon para makalis siya sa kanyang ilusyon. Napansin niya
ang sarili na nakatitig sa kanyang refleksyon mula sa salamin ng kanyang mga magulang, kasama ng naliligaw niyang pag-iisip at nakahawak sa kanyang labi. Naipilig niya ang ulo, nahiya sa kanyang sarili. Masyado pa siyang bata para mag-isip ng mga ganong bagay. Nagmadali siyang bumaba na makarinig siya ng katok mula sa pinto sa ibaba. Malamang ay ang bisita na kanyang inaasahan. Na nakarating sa mismong bukana, ay pinihit niya ang seradura ng pinto. Saka ito tuluyang hinatak para buksan. To her surprise, the person standing in front of her had two of her trolley bags by her side, wearing white jeans, a blue floral top, and sandals. Suwid ang buhok nito na nakapusod sa banda nitong batok. Nakasuot din ito ng salamin at may malarosas na labi na nakakurbat ang ngiti. Hi, ikaw ba si Emmy? Napabalik siya sa ulirat dahil sa boses nito. Ako si Miranda, Mira for short. Pakilala na ng babae. Kung titingnan nito na malapitan, mahinuhan na nasa 20 lang ang edad nito. Ako nga si Emmy, pasok ka. Pinuksan niya ang pintuan para papasukin ito. Hindi ko alam na ngayon ka pupunta kasama ang mga gamit mo. Balak niya na sanang tulungan nito sa pagdadala ng bagay nang biglang niyang napansin ang kamay na nakahawak sa hawakan nito. Inangat niya ang ulo para tingnan kung sino iyon at nagulat siya na isa iyong lalaki. Nakasuot ito ng itim na corduroy pants at puting collared shirt. I'm sorry, she apologized as she almost put her hand on the back of the man's hand. It's okay, the man said smiling. Nakikita niya ang dimple nito. Sa tigkabilang panig, hindi niya napansin ang lalaki kanina. Na kay Miranda kasi ang atensyon niya. Binigyan niya mga ito ng daan at hinayaang maupo sa sofa bago siya nagtungo sa kusina upang kumuha na maiinom para sa mga ito. Binuksan niya ang ref at kumuha ng bagong gawa na orange juice at ibinigay sa mga ito. Pasensya na, Emmy. Hindi ko nasabi sa iyo na ngayon ako lilipat. Wala na kasi kong oras para maghanap ng iba pang silid. Pasado naman sa akin yung mga litrato, no? Pinadala mo kahapon, lalo pat tayong dalawa lang. Pakiramdam ko ligtas ako. Paliwanag nito. Ngumiti si Emmy. Kung ganon, si Miranda ang magiging boarder niya at kanyang makakasama sa bahay. Ngunit, paano lalaking katabi nito? Sinabi niya sa dalaga na ito lang ang maaari makitira rito. Kaya bakit nandito ang lalaki na ito? Napansin ni Miranda ang tingin niya sa lalaking katabi. Oh sorry, si Alfred, boyfriend ko. Pakilala nito. Itinuro ang kasama. Guro rin siya katulad ko, parehas kaming nagtuturo sa Himalaya High School. Kumunat ang noon niya sa kaparehas na paaralan din siya nag-aaral. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi niya makilala ang dalawa. Ang totoo, kalilipat lang namin, di pa ganong katagal. Dagdag nito na tila nababasa ang kanyang isip. Emmy nodded her head, her lips curling into a smile. Actually, grade 12 na ako sa Himalaya High School. Oh, that's great, Miranda grinned. Nga pala kung nababahala ka sa kanya, huwag ka mag-alala. Sa kanyang pinsan siya tumutuloy. Pumarilto lang siya para tulungan ako magligpit. Paliwanag nito bago ito nagpalingalinga sa paligid. By the way, nasan mga magulang mo? Matapos marinig ang salitang magulang, kaagad na lumungkot ang kanyang mukha. Kahit na masakit, kailangan niyang maging matatag dahil mag-isa na lang siya ngayon. She has no one to depend on, other that she needs to quickly adapt to the situation. Naramdam niya ang panunubig ng sulok ng kanyang mga mata. Tumingala siya para subukan niyang pigilan bago bumalik ang tingin niya kay Miranda. Patay na sila. Bigkas niya. Isa sila sa mga pasahero na namatay sa pagpagsak ng eroplano noong 1 buwan. Dagdag niya, nanginginig ang boses. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit hindi siya nagtangkumpay na gawin iyon. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha paibaba sa kanyang pisngi.
I'm sorry to hear that. Miranda apologized. Hindi, ayos lang. Pasensya na rin sa pagiging emotional. Pinahin niya ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata at ngumiti sa mga ito. Dahil pumayag si Miranda na magpaunang bayad, pareho silang sumang-ayon sa mga panuntunan at paghahati ng mga bayarin. Miranda was finally her border. Dahil ngayong araw rin, simula niya sa trabaho, nang dumating ang itinakdang oras, ay kaagad na rin siyang naghanda. Hindi niya na tinulungan ang kasama sa pag-ayos at iniwan na lamang ang dalawa sa bahay, pansamantala. Tumiretso siya sa may locker na nakarating siya sa shop. Habang binubuksan ang pinto ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat